by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There been no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, but the glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Hallelujah. What a day that will be. Amen. At tayo dadako na sa pinaka-importante sa mga itong kapatid at pakikinig ng salita ng Panginoon. Ating ito ng ating puso't isipan sa mga itong kapatid. Huwag natin ngayon na pumasok ang kaaway sa mga puso natin sa ubang ito, mga kapatid. Amen. At minsan pawit natin yung nagsasabing pusong dalisay. Hallelujah. Praise the Lord. At bago ko tawagin ang ating pastor sa mga ito. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Yes, hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Minsan pa pusong dalisay, o pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo Diyos para sa akin. Amen. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y paralan. At ako'y papuri sa'yo lamang, Jesus. There is a place of perfect rest beyond the inner being. Yes, hallelujah. So rest
little bride rest, for all is well. All is well. All is well. At ang kinatawagan ng ating Panginoon sa Panginoon. So, all is Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay kami tumutulog sa inyo sa Espiritu at katotohanan, Lord, sa inyong kabutihan at hallelujah, pag-ibig na siyang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat dakilang Diyos sa pag-iingat at paggabay mo sa amin sa buong linggo, sa kalakasan mo sa aming nagamit, at Lord, sa buhay Panginoon na siyang aming taglay hanggang sa mga oras na ito. Tanggapin mo ang Diyos ang aming pagpuri at pagpapasalamat, Lord, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Bilang Diyos, patawad, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kabalyan ng Diyos, ay kami yung marapatin at magindapatin ng Diyos sa umagang ito, sa aming gawain. At alam namin, Lord, na walang sino man ang siyang makakatayo, Lord, sa inyong harapan, maliban, Lord, na yung patawarin at pakadalisayin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Kaya, Lord, alam namin, Panginoon, na hallelujah, kung aming i-confess ang aming mga pagkakasala, ay aming hihingi ng tawad, Panginoon, ay Lord, ikaw ay magpapatawad sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, alam namin kami sakdal, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng iyong pahabagan sa bawat isa sa amin. Bilang Diyos, muli, dalangin namin ang iyong patnubay, ang iyong paggabay sa bawat isa, at gaya din ang Diyos sa iyong abang lingkod na muling yung gagamitin, Panginoon, sa umagang ito. Lagi na ang dalangin ng Diyos ay hindi ang aming sariling kakayanan, Panginoon, siyang aming magamit, Lord, sa aming gawain, kundi bagkos ang kakayanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin, Lord, ng makalangit na kaisipan, Panginoon, ang siyang yung ibigay sa amin na bigyan mo kami ng inspirasyon ng Diyos. Hallelujah, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa umagang ito. And then, Lord, dalangin namin ang inyong pagbabasbas sa mga salita na muli namin babasahin at pag-aaralan, Lord, sa umagang ito. At makalinisin mo, Lord, ng bawat puso at ang bawat pakinig na siyang nakikinig sa umagang ito. At sirain niyo, Lord, ang gawa ng kaaway, Panginoon, as you've given us, Lord, the authority na i-review, Panginoon, ang anumang, Lord, anyo ang gawa ng kaaway. Sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus ay aming sinasaway. Amen. Hallelujah. Anumang gawa ng kaaway sa aming paligid. Amen. Sa aming kalagitnaan at sa Lord. Hallelujah. Sa aming sarili, sa aming pakikinig, sa aming sa salitang ito na siya namin mapapakinggan sa umagang ito. Dakilang Diyos, ikaw ang mag-take control, Lord, sa four corners, Lord, ng church na ito, at ang iyong Santong Espiritu, ang Diyos, ang siyang maghari at Lord, mangusap sa bawat isa sa amin. And then ang aming mga kapatid, Lord, na nasa iba't ibang dako na Lord, makikinig at manunood, Panginoon, ng
simpleng gawain ito, Panginoon. Dalangin din namin na yung Lord, hallelujah, yung pagpapala, Panginoon, sa kanila na siyang nakikinig. At alam namin, Panginoon, ikaw ang siyang Espiritu at alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Hindi man ito namin sabihin na ng Diyos, ikaw ang nakakaalam, Lord, ng bawat kaisipan. Hallelujah, hindi lang sa dakong ito, Panginoon, kundi sa iba't ibang dako na siyang makikinig at manunood, Panginoon, ng aming gawain sa umaga nito. Muli, Panginoon, ikaw ang siyang may taas na papurihan at itago mo muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod sa iyong likuran at kayo, Panginoon, ang siyang Lord may taas, Panginoon, sa umaga nito. Muli, ang Diyos, aming binabalik ang papurihan at pasasalamat sa dakilat na taas na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Bago tayo po, mga kapatid, sa Romans chapter 7, verse 1. Amen. Sa Romans chapter 7, sa wikang Banyaga, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. For the woman which had a husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But in her husband be dead, but if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit from God. And when we were in the flesh, amen, the motions of sin which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. But now we have delivered from the law, that being dead wherein we were healed, and we should serve the newness of spirit, and not in the oldness of the letter. Ang dakilang Diyos ang magdagdag ng mga salitang yan, mga kapatid, dahil lahat ay malinang po sa wikang pambansa. O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya ay nabubuhay, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat, kung ang asawa ay namatay ang asawa ay namatay ay kalag na siya o kalag na sa kautusan ng asawa. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya ay nakikisama sa ibang lalaki, siya ay tatawagin mga ngalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya hindi na mga ngalunya, bagaman siya ay nakisama sa ibang lalaki. Kaya din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba sa mga tubig bagay doon sa nabuhay na magmuli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa atin
mga sangkap upang magsipagbunga ng kamatayan. Datapwat ngayon tayo nangaligtas sa kautusan, yamang tayo ay nangamatay doon sa nakatatali sa atin, ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong spirito at hindi sa karatihan ng sulat. Amen. So, karugtong ito mga kapatid ng ating napag-aralan. Napag-aralan tayo last Thursday, the invisible union of the bride of Christ. Okay, so nakita tayong kita natin na kung hindi tayo mamatay sa ating sarili, hindi makakakilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Okay, so karugtong ito mga kapatid. Okay, so napasadahan ko na nung Thursday yung iba patungkol doon sa sariling kalooban, mga kapatid. Okay, so gusto ko lang i-dovetail dito yung isang pagkakataon na kung saan na isang ehemplo na dapat ay mamatay tayo sa sarili nating sariling kalooban. Sa 2 Kings chapter 5. Okay. Sa 2 Kings chapter 5 sa verse 1. Sa wikang Banyaga. Now, Naaman, captain of the host of the king of Syria, was a great man with his master and honorable, because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, or mighty man in valor, but he was a leper. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid, and she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, Would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him in his leprosy. And one went in and called his Lord, saying, Thus said the maid that is of the land of Israel. And the king of Syria said, Go, and I will send a letter unto the king of Israel. And he departed and looked, and took with him 10 talents of silver, and 6,000 pieces of gold, and 10 changes of raiment. And he brought the letter to the king of Israel, saying, Now when this letter is came unto thee, behold, I have therewith sent Naaman my servant to thee, that thou mayest recover him of his leprosy. And it came to pass, when the king of Israel had read the letter, and he rent his clothes, and said, Am I God to kill and to make alive this man doth send unto me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how he seeketh a quarrel against me. And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, and he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariots, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. But Naaman was wroth, and went away, and said, Behold, I thought that will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper. Are not Abana and Pharpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them, and be clean?
So he turned and went away in a rage. And his servant came near and spoke unto him and said, My father, if the prophet had bid thee to do some great thing, Judas would not have done it? How much rather then when he said to thee, Wash and be clean? Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh come again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Okay, so binasa ko muna yon mga kapatid, bago natin emphasize. So balik tanaw lang, okay? Nung una ay ang ating pinag-aaralan ay patungkol doon sa mga signs of the time. Nalagay o yung mga signs na nangyayari sa paligid. At sabi natin na doon sa Matthew 24, nagtanong yung mga disciples sa ating Panginoon patungkol sa mga bagay na iprinapisay ng ating Panginoon Jesucristo. Okay, kung babalikan natin yung Matthew 24, balik tanaw lang tayo. Okay, 3 bagay yung kanilang tinanong. Sa Matthew 24, sabi niya, okay, sa verse 3 ng Matthew 24, And as he has sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, sabi niya, Tell us when shall these things be, una, and what shall be the sign of thy coming, pangalawa, at pangatlo, and of the end of the world. Okay. Yung unang tanong kung kailan magaganap. Pangalawa, ano ang tanda ng inyong pagdating? Kung babasahin natin itong buong Matthew 24, mayroong 2 bagay dito na pinatutungkulan. Actually, sinabi ng Diyos yung 7 seal sa kanila. Patungkol sa 7 seal, yung mangyayari, yung mga, okay, yung pestilence, yung mga diverse places, at mga rumors of wars. Okay? So, dito, makikita natin na mayroong 2 bagay na tanda. Okay? Una, tanda, mga kapatid, sa sanlibutan. Pangalawa, tanda sa loob ng iglesia o sa mga tumanggap sa ating Panginoon. Okay, so unang tanda, mga kapatid, yung signs of the time and wonders na nakikita natin. Okay, so kung karamihan sa atin, doon sila nakatuon, napansin ninyo mga kapatid, tayo, nag-focus tayo sa signs inside of the message. Okay, so let me clear this. Tayo ay nakapokus mga kapatid sa mga mananampalataya ngayon sa ating sitwasyon. Okay, so alam natin, there are pestilence, there are pandemics, so everything na mangyayari, alam natin yan. Pero mga kapatid, kailangan din nating malaman yung sa ating sariling kalalagayan sa ating Panginoon. Amen. Okay, so una, nakita natin na dinivert natin yung literal place, yung safest place, mga kapatid. Akala ng tao, yung safe place, lugar. Okay, anywhere in the world na pumunta ka, mga kapatid, mayroong kang maririnig na rumors concerning about this pandemic. Okay, so kahit saan sigurong lugar, lahat ng tao naaburido kasi napaka-mabilis mag-spread out noong pandemic na yan. Okay, so nakita natin at natunghayan natin na ang safe place ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Then, the next Sunday, pinag-usapan natin yung patungkol sa God's chosen place of worship. Okay. So, yung safe place, mga kapatid, yung Goshen place, nasa, tinatawag na nasa ating Panginoon. Pero hindi lang ibig sabihin, mga kapatid, na nakita natin yung Goshen place, ligtas na tayo doon.
Hindi, meron tayong kailangan gawin. Okay? So yung gagawin natin, gaya nung in-example natin doon sa Exodus, mga kapatid, bago umalis yung mga Israelites doon sa land of Egypt, mga kapatid, mayroon silang feast na ginawa. Okay. At iti inaramid na nga una tayong commemoration, panaglagip. Okay, nagpartida. Amen. Jedara iti karnero nga pinartida, napanda nga impulagi di Jente Hamba. Okay, so kahit nasa Goshen place ka, kung wala yung dugo na yon, still yung angel of death aapektuhan ka kahit nasa loob ka ng Goshen place. Sabihin, kahit nasa loob ka ng end time circle, kung wala yung baptism of the Holy Spirit, pwede kang, mga kapatid, pwede kang maapektuhan ng angel of death na ito. Okay, di ko naman sinasabi na nasa message tayo, hindi na tayo magkakasakit. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, ay yung kalalagayan nating spiritual sa Panginoon. Okay, so yung God's chosen place of worship naman, ay yung pinili ng Diyos kung saan niya tatanggapin. Amen. Yung pagpuri at yung pagpapasalamat o yung pagsamba ng isang mananamba sa Panginoon. Nalaman natin na pagpuri at pagpapasalamat na hindi lang sa pag-aawitan, hindi lang sa, pagtitestify, kundi nalaman natin na kailangan nating katagpuin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Okay. So, nakita natin na ang Diyos, nire-require niya tayo na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi rin natin na walang sinong awan iti maikari, kakapsat, walang sino mang tinatawag na karapat dapat sa harapan ng Diyos kung hindi dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Namuan tayo ba't nga masapol nga ikumpisar tayo, dagigipasol tayo. Tapno mapakawan na tayo ni Apo Diyos, at balik tayo nga nadalos, hindi matang na. Amen. Hallelujah. And then, noong last Thursday, ito na yung tinatawag na union. Or, yung pakikipag-isa ng isang mananampalataya o ng isang mananamba sa kanyang Diyos. Okay. So, ikinote natin dito yung patungkol doon sa Romans chapter 7 na nagpapatungkol doon sa marriage and divorce. Okay. So, ang marriage and divorce na ito in literal, mga kapatid, ito yung batas na ipinapatupad hindi lang sa ating pananampalataya, kundi pati sa gobyerno, mga kapatid. Ito tinigtad kapsat. Okay. So kung sa tao, mga kapatid, ay hinahayaan nila na okay lang na makipaghiwalay sa asawa at makipag-asawa sa iba, mga kapatid, hinahayaan ng gobyerno dahil nga pera ang siyang tinatawag na nagre-reign dito sa ating panahon, sa huling panahon. Kung wala kang pera, wala kang kakayanang magdemanda. Kaya ngayon, hinahayaan na lang nila. Kapatid, pero ang Diyos hindi niya sinusukat ito sa pamamagitan ng material na bagay. Ang Diyos sinusukat niya ito sa pamamagitan ng, mga kapatid, ng righteousness o ng katwiran. Amen. Di nga kinalintag, iti may isang tao nga nalintag. Kunanan di may isang komentarista kat mas magandang ipagtanggol yung taong alam mong nasa tama. Diba? Eh, mali naman yung ipagtanggol mo yung tao na nasa mali na nga, ipagtatanggol mo pa, mali na ngayon. Diba? So, ito yung pinapakita ko lang, mga kapatid, kung ano yung tama at yung katwiran ng Diyos na dapat may implement. Amen. At spiritually, sinabi nitong si Apostol Pablo na tayo nga ay nakagapos sa sanlibutan dahil dito tayo sa pamamagitan ng kasalanan, tayo nabuo at tayo ay lumaki sa sanlibutan. Amen. Ito yung unang
marriage natin. Nung ipinanganak tayo dahil sa pagkakasala, mga kapatid, no exemptions, for the wages of sin is death. Okay. No exemption yan. Walang exempted dyan. Ang taong nagkasala, he is subject to die, or he is subject to death. Sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay, so kailangan, nabanggit natin last Thursday na kailangan nating mamatay, amen, hindi sa physical na kalalagayan, kundi kailangan nating mamatay sa ating sarili. So ito na yung entrada, mga kapatid, okay, papasok doon sa tinatawag na union natin sa ating Panginoon. Okay? Una, yung self-will natin, kailangan mamatay tayo doon. Dahil nabanggit natin nung last Thursday, sabi natin na kung ano ang gusto ng laman na ito, kung ano yung hindi ko ibig, sabi ni Pablo, ginagawa ko. Kung ano yung aking kinakasakit o yung aking kinapupuotan, ay siyang aking nagagawa. So sabi ko rin na hindi porket nandito tayo sa ating physical na katawan, mga kapatid, ay sisisihin natin yung katawan natin. Hindi, dahil ang nagmamaniobra dyan, mga kapatid, o yung tinatawag na will ng isang tao, yun doon tayo nakabase. Okay? So sabi natin na tayo ay mayroong tinatawag na free moral agency or free will. Mayroon tayong kalayaan na pumili ng ating gagawin. Okay. So, now, pagdating dito sa 2 Kings chapter 5, binasa natin yung isang captain of hosts, mga kapatid, ng Syria. Okay? Yung captain of hosts ng Syria na ito, siya isang magiting na kapitan. Okay? Siya ay nire-respetong kapitan. Subalit, mga kapatid, ito ay matapang, ito ay malakas, at laging nagtatagumpay sa kanilang pakikipagdigma. Subalit, ang taong ito ay mayroong ketong, o yung tinatawag na leprosy. Yung leprosy, sa spiritual na pagtitipo, mga kapatid, ay tumutukoy sa kasalanan. Alright? In those days, wala silang cure sa leprosy. Yung leprosy, mga kapatid, or yung ketong, ito yung buhay ka pa, mga kapatid, unti-unti ka nang naaagnas. Adingay, si bibiyag ka pa'y laang, agin inot nga drunrunot, dagiti nasag mo. Okay, leprosy. So gusto nitong chief captain na ito, dahil nga siya ay magiting at tapat sa kanyang hari, ay mayroong isang dalang bihag na dalagita na nagsabi na ang aming hari sa Israel ay maaaring nyo siyang dalhin doon at siya ay pwedeng pagalingin doon. Literal na nagpadala ng sulat itong hari ng Syria at sinabi niya, in-address niya doon sa hari ng Israel. Kaya itong hari ng Israel, mga kapatid, ay hindi niya matanggap dahil kalaban nila ang Syria eh. Diba? Kung titingnan natin, i-analyze natin, kalaban mo, pinadala mo, yung kalaban mo o yung kalaban ng kaharian ninyo pumunta sa iyo ngayon at humihingi ng kagalingan sa kanyang karamdaman. Samantalang kalaban mo yan sa kaharian. Nagpipinatay na, nagbatda, kamsa, nagtatagan sila, ngayon, kaya natin maimbagan dyan sakit na napanidindi kalaban da. Agasan na man ako, ari,
So nga dati ari, kunan pinigis na di bando na. And he rent his clothes. Sabi niya dito, sa verse 7, sabi niya, it came to pass when the king of Israel read the letter that he rent his clothes and said, am I God to kill and to make alive, that this man would send unto me to recover a man of his leprosy? Ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay na ang lalaking ito ay nagsuko sa akin upang panalangin o pagalingin ko ito sa kanyang keto? Sabi niya. Ngunit talastas mo, isinasamo ko sa iyo na tingnan mo kung paano siya ay humahanap ng dahilan laban sa akin. Para tuloy na insulto itong hari. Kaya pinigis na ni Baden. But anyway, hindi ito yung punto natin. Ang punto natin dito, si Naaman na gustong magkaroon ng kagalingan. Okay. So, sabi niya sa verse 8, at nagkagayon nang nabalitaan ni Eliseo na ang lalaki ng Diyos na hinamak ng hari sa Israel ang kanyang hinapak ng hari ng Israel ang kanyang suot, na siya nagsugo sa hari na nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya sa akin at kanyang malalaman na may isang propeta sa Israel. Okay? Ibaon mo ito eh. Awitan mo dito eh. Then, sa gayon, nakaroon si Naaman na dala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo. At si Eliseo ay nagsugo ng sugo sa kanya na nagsabi, ikaw ay yumaon at maligo ka o maligo sa Jordan na makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Okay? Yung tao na pumunta sa hari, inutusan na pumunta kay Eliseo o kay Elisha. Yung nasa isip nung tao, pag pumunta ko kay Elisha, siguro mayroon siyang gamot na itatapal dito sa mga sakit na ito. O kaya naman, sa kanyang baston, ipapanalangin niya ako, o kaya naman, mayroon siyang ritual na gagawin para pag pumunta ko doon, pag alis ko doon, gagaling na ako. Yun ang nasa isip niya. Maraming tao ngayon, mga kapatid, ang nasa isip, pag pumunta sa church, amen, mawawala na yung kanilang kasalanan. Nalagit po iti unbeliever at kailangan. Yeah. At dyan nga, kunada nga, at dyan may isang tao na nagsimba. At pati naramid na, hamot na nagsimba, napanabing magas, nagkuros, nagparintumong base, naghabitan. Napan nakikindang. Ginagawin, kasi pati pasaring na di karo pa na, how, di ka dito dumata, agsimba kayo mo, tagbawas kayo mo, basol yaw. You see? So, to make this clear, mga kapatid, hindi porkit pumasok ka sa church, lilinisin ka na ng Diyos sa iyong kasalanan. Okay? Maraming tao ngayon, di ba, sabi nila, pagkatapos nung mahal na araw, okay, maraming mga deboto na hindi nagpatinag. Yung iba talagang nagpasaplit dabay. Okay. Yung naisipan ng tao minsan, mga kapatid, akala nila yung kanilang ginagawa tama, pero wala palang kabuluhan. Amen. So itong tao ito, si Naaman, nung pumunta siya doon sa expected na lugar na pupuntahan niya, nakarating siya doon, pero hindi niya nakita yung mismong taong gusto niyang makita. Tingnan mo bote, mga kapatid. Yung nakita niya doon, yung sugo nitong si Elisha o si Eliseo. At sinabi ni Eliseo, nang sugo ni Eliseo sa, actually ito si Gehazi ito eh. Sabi ni Gehazi kay Naaman, sabi niya, ikaw ay maglublob doon sa River of Jordan ng 7 times.
Okay. No, may isang tao niya, imbaon na kini Ari. Ni Ari, imbaon na kini Elisha. Idi si mamput at kini Elisha, hambang nga ni Elisha tinakita, tapos, imbaon na manan. Yan may isang tao niya. Ipalunod, mababanan, baunda lang nga baon, di sa baling nga ko, yung mga stick ko. Diba? Pero yung tao, gusto niyang gumaling. Tama? Kaya yung tao, mga kapatid, gusto niyang gumaling, kaya siya pumunta ron. Ibig sabihin, mayroon siyang desire na gumaling. Amen. At yun nga lang, na-discourage lang siya dahil nung pumunta siya doon, hindi yung taong ini-expect niya ang makakasalamuha niya. At bukod doon, mga kapatid, ang dahilan kung bakit siya pumunta doon ay yung kagalingan ng kanyang, anong koneksyon, mga kapatid, ng Jordan River sa kanyang leprosy. Okay, papasok na tayo doon sa sinasabi nating entrada patungkol doon sa invisible union. Okay. Now, tuloy natin. Sabi niya, ngunit si Naaman ay nagalit o nag-init at umalis at nagsabi, narito aking inakalang walang pagsalang lalabasin ako niya ako at tatayo, tingnan niyo mabuti at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at sabi niya, pagagalaw-galawin ang kanyang mga kamay, kasta-kasta na kano, sa kinaroroonan at mapapawi ang kitong. Hindi niya nga orasyon, no? Oh, Diyos! Wala na ko nga. Yun ang nasa isip ng tao. Kaya nung narinig niya yon, nag-init siya. Sabi niya, hindi baga ang Abana at ang Parpar na mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa sa lahat ng tubig sa Israel? Hindi baga ako nakapaligo sa mga yaon at maging malinis? Sabi niya, sa gayoy, pumihit siya at umalis sa pag-init at ang kanyang alaga o at ang kanyang lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at sinabi, Ama ko, kung ipinagawa sa iyo ng propeta ang anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Yun yung isang alipin lumapit sa captain. Sabi niya, Sir, kung mahirap ba yung ipapagawa ng propeta, gagawin mo? Siyempre, gusto ko lang gumaling. Madaling bagay lang yun yung maglublog ka doon sa Jordan River. Now, yung leprosy, sabi natin, sin or unbelief. Okay? Karumihan. O yan ay karamdaman, kapatid. Ngayon, ang River Jordan, ang ibig sabihin niyan is death to your own self. Kaya hindi sinabi nitong si Elisha na doon sa Abana o doon sa Parpar River dahil likas na mas maganda doon sa Abana dahil namintas di timpang na nakabiti di jay nadalong binalot na nadalos. Di Parpar River kasi di man di kung pagdidigusan na tao di jay, napintas di jay. No apa yung na di Jordan River. Di Jordan River kapsat siguro di jay na ababaw nga adoy tipitak na. Nga no apa yung mga di jay Jordan River. Okay, for you to know, historically, this Jordan River is very memorable river in Israel. Okay? In Israel, mga kapatid, before na naposes nila yung land, dumaan sila sa Jordan River. Amen? Okay. Kahit nangasawan ka kapsa, 7 times nga maglulog-log ka doon sa Jordan River para ikaw ay gumaling. Sabi ng propeta. Okay. So, sabi niya, pwede naman sa Abana, pwede naman sa Parpar. Bakit doon sa Jordan River pa?
Mas malinis naman yun kung susumain kaysa sa Jordan River. Mas malinis naman ang Parpar at Abana. Okay, pero the purpose is, mga kapatid, obedience is better than sacrifice. Amen? Mga kapatid, kung talagang gusto mong gumaling, gawin mo ang mga bagay na ito. Parang isang doktor, Dok, pacheck ka ba man? Permiti uyod ko. Kastoy, mangpuros ka, itibulong kitang lang, ilambong mo, suspusan di bulong, ibululan mo. Ginaglambungam, isutiin mo. Ba? Kung gusto mong gumaling, at si kamot, nga natang nagpaagas, di surat na di doktor, inalam, sagutan mo ng mga anak, ibululan mo, awang bunggunana. Right? Okay. You must die to your own will. Kailangan mong mamatay sa sarili mong kalooban. Bakit? Mga kapatid, sabi natin last Thursday, hindi makakapag-operate ang Diyos sa iyo, mga kapatid, kung hindi ka mamamatay sa sarili mong kalooban. Now, gusto kong i-emphasize dito, mga kapatid, na itong si Naaman, nung pumunta siya doon sa Jordan River, mga kapatid, at naglublog siya ng 7 times. Okay? Nung ikapitong paglublob niya, o yung pag-ahon niya sa tubig, naging makinis ang kanyang balat. Kasla pudil, iti maladaga, ini. Umahon siya doon sa Jordan River. Okay. What I'm trying to show here is, mga kapatid, nalaman natin last Thursday na ang Diyos pala ay dahil sa kanyang kalooban, may panganak tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ay mababasa sa James chapter 1, verse 8. Okay, balikan natin. Okay, ganito ang sabi niya sa first chapter ng James, verse 18, ganito ang pagkasabi. Sa kanyang sariling kalooban, tumutukoy sa ating Panginoon, ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi kayo o magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Okay? So sabi natin na required tayong mamatay sa ating sarili dahil yun ang requirement ng Diyos. John chapter 3, mga kapatid, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay. So kung hindi tayo mamamatay sa ating sarili, mga kapatid, yung capstone, which is, Giant, para ma-illustrate natin, mamuti, mga kapatid. Okay. Yung capstone na ito, mga kapatid, hindi yan bababa sa atin kung hindi tayo mamatay ng 7 times sa ating sarili. 7 times, ano yung 7 beses na yon? Una, sa ating sariling pananampalataya. Address yan dito sa 2 Peter chapter 2. Okay, tingnan natin. Sa 2 Peter chapter 2, ganito ang sabi ni Apostol Pedro. Okay, si Apostol Pedro sa mga pagkakataong ito ay nangungusap siya hindi na sa mga bago, kundi sa mga tao na tumanggap na sa ating Panginoon. Okay, sabi niya dito, okay, mga mananampalataya ang kausap ni Apostol Pedro dito. Okay, sa 2 Peter chapter 1 verse 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of our Lord Jesus, or Jesus our Lord, according in His divine power, hath given us, sabi niya, given unto us
all things that pertain unto life. Amen. Yan ang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Okay? Sa verse 4, sabi niya, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. Yamang nakatanan, okay, nakatanan sa kabulukan nasa sanlibutan dahil sa masasamang pita. Kahit nangasawan, kakapsat, as long as nandito tayo sa ating physical na katawan, mga kapatid, okay, we are still partakers. Amen. Pero sabi niya, okay, dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo ng kabanalan mula sa Diyos. Okay, yamang makatanan ng kabulok, yamang sabi niya, nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita, o dahil din dito ay pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Okay? Besides this, giving all diligence unto your faith, virtue. Okay? Mamatay ka sa sarili mong faith. You can read the message, stature of a perfect man. Yung faith na yan, yung virtue na yan, yung knowledge na yan, yung temperance na yan, yung patience, godliness, brotherly kindness na yan, hindi yan sarili mo. Kasi kung ako lang mga kapatid, kung yung sarili kong pananampalataya lang ang pagiging batayan ko, kasi, mga kapatid, ato iti, may tip ko kanya. Is that right? Kung sarili ko lang, mga kapatid, na pamantayan o yung katwiran sarili ko lang ang aking i-implement sa inyo, ano may pinpul kada kayo? Pero ang tinutukoy natin dito, we must die in our own selves, mga kapatid, 7 times. Amen? Yung 7 times na yon, mga kapatid, yung stature of a perfect man. First, you must die to your own faith, and let the faith of Jesus Christ operate to you. Okay, umuna matay ka itibukod mo nga sarili. Kung mapapansin ninyo, nasa pinaka-bottom line or pinaka-foundation yung faith. Tama? Kasi kung walang pananampalataya, mga kapatid, sa Hebrews 11, hindi natin malulugod ang Panginoon. Kung pananampalataya lang natin, mga kapatid, di tayo kanong mabalin di amigos, di Friday. Ang gamin, Biyernes Santo. Di kayo mabalin nga ako Friday, gamin, Biyernes Santo. Kung nalagi nilulang ko, di kayo nga mululit kayo, di Biyernes Santo. Inapaw, matinag kayo. Di kayo kanong mga anti-karne, di Biyernes Santo. Ano yan, mga kapatid? Nailubungan nga pamati. Right? You must die to that worldly faith. Then, next is yung virtue. Amen. Sabi niya, okay, at ipamagin ninyo mga pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. In other words, yung kagalingan, yung hindi ngay kalakasan, mga kapatid. Hindi ngay bigsa. Kung hindi makuna tayo strand, bigsa iti pagi tayo. Okay? Strength and virtue. Sabi niya, yung virtue, from virtue to knowledge. From knowledge, sabi niya, to temperance. And to temperance, patience. Okay. So from faith, pamate, maging kagalingan, weno dyan ngay
so tiyang balin nga kirap tayo, virtue, balin nga, isa pa di, kirap yung bigsa, okay, kirap tayo yung virtue, okay, lumatang kayo iti kirap kapsat, then, nayunan nyo pa iti knowledge, kung di panakaamo. Panakaamo iti anya, panakaamo tayo, iti sa uni ako Diyos. Okay, yung 5 virtues na ito, o yung 7 virtues na ito, mga kapatid, kung wala sa atin yan, mga kapatid, hindi bababa yung capstone sa atin. So, alam natin na nandito tayo sa huling panahon. Alam natin na sa huling panahon, pinangako ng Diyos na tayo ay sasalubungin ng ating Panginoon sa alapaap. Right? Yung rapture. Sa 1 Corinthians 15. The same thing doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Mga kapatid. Okay. So, yung capstone natin or yung ang ating Panginoong Jesucristo in His physical body, mga kapatid, yung physical, literal na physical body ng ating Panginoon, hindi yan bababa as long as hindi tayo umabot doon sa tinatawag na kasakdalan na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kayo ba, ikakabsan? Ang tayo nga matanon din dyan, bagbaga na perfection, yung kasakdalan, kung awan iti, kurang iti panagpamatin. No, kurang iti pamatin, talaga, kulang ang pananampalataya mo, hindi mo malulugod ang ating Panginoon. Okay? At kung papansinin natin, mayroon tayong counterpart na gagawin na gaya ng ginawa nitong sinaaman. Okay? Hindi nasunod yung nasa isip ni Naaman na pag nakita niya si Elisha, aprusan day suna agimbag. Kailangan mayroong gawin si Naaman para sa kanyang kagalingan. Kailangan mayroon kang gawin para ka maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw, kailangan mong makipag-cooperate. Amen. Dahil kung hindi mo gagawin yan, mga kapatid, ang Diyos willing na tumulong, ang Diyos willing na mag-provide, ang Diyos willing na magpagaling, ang Diyos willing sa lahat ng bagay. He is more than able, sabi nga ng isang kanta. He is more than enough, sabi nga ng isang kanta. Pero, sa kabila nun, mga kapatid, syempre, sinasalang-alang pa rin ng ating Panginoon yung kung ano ang iyong gagawin at ang iyong pipiliin. Okay, sabi natin na numaminsan, pagpabasulin tayo natin bagi tayo, syempre, at ngarti bagi, pastor to, sumati kaya nang kuha. Ya, kaya na mo ang ginumti arak. Kaya numaminsan, yaka nga aramidan, yung aramidan mo. Sabi nga ng propeta, dito tayo nakikipagdigma. Then, the greatest battle ever fought nandito, mga kapatid. See? Sabi ko nga, walang mahirap sa Panginoon. Tama ba yun? Walang mahirap sa... Yung sabi ko sa inyo, di ba? Last Thursday, di ba, sinabi ko, kung iniibig niyo ang Diyos, walang mahirap. Tama? Dahil pinag-aralan natin yung patungkol sa kautusan. Yung kautusan na yun yung nagtali doon sa tao para hindi pa siya pwedeng pumasal sa iba dahil nakatali pa nga siya eh. Kailangan mong mamatay, mga kapatid, para ma-release ka doon sa tinatawag na yung batas na yon. Amen? So, kailangan natin, mga kapatid, mamatay sa ating sarili in our own will para, mga kapatid, magkaroon tayo ng tinatawag na buhay.
Dahil nire-require ng Diyos, mga kapatid, amen, na kailangan tayong magpasakop sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi mong Panginoon. The word Lord means ownership. Okay? Tingnan niyo si Sarah, sabi niya sa kanyang asawa, Lord, my Lord. Sabi niya, kasi si Sarah ay asawa nitong si Abraham. Okay? Siya ay nagpapasakop sa kanyang asawa. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, Lord. Sabi mo, pero yung gawa mo, taliwas naman sa gusto ng Panginoon. Kaya sabi ko, paano tayo mapagpapala kung yung sariling kalooban pa rin natin ang nag-ooperate? Gaya nitong si Naaman, mga kapatid, siya ay sumunod doon sa tagubilin, kaya siya naging malinis. Tayo, mga kapatid, hindi makikipag-unite sa atin ng Panginoon. Basically, hindi makikipag-unite sa atin ng Diyos kung mayroon pa rin tayong unconfessed sins, even unbelief. Hindi makakapag-unite sa atin ng Panginoon kung mayroon pa rin tayong self-will na nandiyan. Okay? So sana makita natin na ang hindi pa nakikailalasaki ni Apo Diyos kakapsat, hangad di mapilpilitan laeng. Ulitin ko, ang pakikipag-isa sa Panginoon, hindi sa pilitan. Hindi ito yung parang napapanood natin sa teledrama na ipinagkasundo yung anak doon sa anak ng kaibigan niya. Ngayon yung dalawang anak, hindi naman nagmamahalan. Ipinagkasal sila ng taliwas sa kanyang sariling kalooban. Kaya ngayon, 5 buwan, 1 taon, mga kapatid, nagsawa na yung dalawa, naghiwalay sila. See, ganun din sa ating Panginoon. Ang pagtanggap sa Diyos, hindi sa pilitan. Kaya nga, mga kapatid, pag nagbabautismo tayo ng mga tao, kailangan muna nating makausap yung tao. Bakit ka magbabaptize? Gawin bastur ka kuna ni Papa. Ay, so ayan. Tanuhan na ka mag-baptize ka, bautan na. Ano saan, apay nga agpabaptize ka? Ay, kami hindi. Kamsa, Iglesia ni Cristo kami pailan. Nagpabautisara, takunan ni nanang to, no di ka nagpabautisar, di ka nagkantibalon mo. Kuna na kanya. So, mga kapilitan. Okay. So, ang pinupunto ko dito, mga kapatid, yung na-quote natin doon sa 2 Corinthians chapter 3. Okay? Sa 2 Corinthians chapter 3, sabi niya dito, sa verse 1, pinasisimulan baga naming muli, uling basahin ito mga kapatid. Pinasisimulan baga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Sa verse 2, kayo ay ang aming sulat. Tumutukoy sa mga mananampalataya na nasusulat sa aming mga puso, na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit hindi ka magsalita, amoy rijay, kapsa, turay di kagsao, makikita dati aramid mo. Gusto? Amen. Kahit hindi ka magsalita, nababasa ka ng tao. Yun ang gustong pakita ni Apostol Pablo dito. Kahit hindi ka magsalita, alam ng tao kung ano ang mga ginagawa mo. Okay, sabi niya sa verse 3, yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo. Tayo daw sulat ni Kristo.
Amen. Na pinangasiwaan namin hindi sinulat ng tinta, amen, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng mga unang pusong laman. We are, sabi niya, ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men, for as much ye are manifestly declared to be epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in the tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Sabi natin last Thursday na kung iniibig mo ang Diyos, mga kapatid, hindi mo ginagawang bagay na ito dahil sa